Nagsimula ang eksena sa taong 1918 sa Texas. Si Pearl ay nagsasayaw sa harap ng salamin suot ang damit ng kanyang ina, nang pag-alitan siya ni Ruth at inutusang magpakain ng hayop. Sa barn, kinakausap ni Pearl ang mga hayop tungkol sa kanyang pangarap sumikat balang araw. Biglang pumasok ang isang gansa, tinusok ito ni Pearl ng pitchfork at pinatay ng walang awa. Ang ganitong aksyon ay nagpapakita ng dalawang mukha ni Pearl, ang maraming pangarap na babae, at ang marahas na pag-uugali na nakatago sa kanya, dahil sa kanyang repressed o pinipigilang emosyon. Ibinigay ni Pearl ang patay na gansa kay Theda, isang buwaya sa lawa. Sa hapunan, pinagsabihan siya ni Ruth na ang kagustuhan niyang maging dancer, ay pagiging makasarili. Madaling tingnan si Ruth bilang kontrabida, ang malupit na ina na pumapatay sa pangarap ni Pearl. Ngunit ang totoo, si Ruth ay biktima rin ng kanyang sitwasyon. Ang kanyang pag-uugali ay resulta ng matinding takot, pagod, at isang mother's instinct na baluktot dahil sa desperasyon. Sinubukan ni Pearl magkwento tungkol sa digmaan, pero pinatahimik siya ng ina. Maya-maya pa ay inilabas ni Pearl ang kanyang amang lumpo para pakainin. Ipinapakita dito ang toxic na kapaligiran sa bahay. Si Ruth ay istrikto at kontrolado ang lahat, habang si Pearl ay nakakaramdam ng pagiging hindi malaya, dahil sa pag-aalaga sa amang may sakit. Dito ay binasa ni Pearl ang sulat ng asawa niyang si Howard na nasa gyera. Sinabi niya sa ama na pupunta siya sa bayan para bumili ng gamot at manood ng sine. Naligo siya at nang arap na naglalakad si Howard habang nakasuot ng pangsundalong uniforme, ngunit pinasok siya ni Ruth para paalalahanan tungkol sa pera, at sa Spanish flu na pandemya noon. Ang sinehan ng tanging takas ni Pearl sa kanyang malungkot na buhay. At ang pandemya ay nagsisilbing dagdag na kulungan para sa kanya. Sa bayan, nanood si Pearl ng Palace Follies. Nakilala niya ang projectionist, ito ang taga-operate ng pelikula, na nagsabing pwede siyang maging dancer. Pagkatapos ay binigyan siya nito ng souvenir na film frame. Ang projectionist ay nagbigay ng validation kay Pearl, na hindi niya nakukuha sa bahay. At ito ang nagtulak sa kanya na lalo pang maniwala sa kanyang pantasya. Habang pauwi, nilipad ng hangin ang film frame sa taniman. Pagpunta doon, nakakita si Pearl ng scarecrow, sinayawan niya ito, hinalikan, at inisip na ito ang projectionist habang gumagawa ng sexual na bagay sa sarili. Ipinapakita nito ang matinding sexual repression at pangungulila ni Pearl sa edits, pati na rin ang unti-unting paglabo ng kanyang realidad at pinapalitan ng imahinasyon. Sa bahay, sinaktan ni Pearl ang ama, kinurot at sinakal ng bahagya ng walang nakakakita. Pagdating sa hapunan, nagalit si Ruth dahil ginastos ni Pearl ang sukli sa candy. Habang nasa kwarto, nagdasal si Pearl na sana ay maging sikat siya para makaalis na sa farm. Lumalabas na ang galit ni Pearl sa kanyang ama, dahil ito ang dahilan kung bakit siya nakatali sa farm. At ang kanyang dasal ay nagpapakita ng kanyang desperasyon. Dumating ang manugang ni Pearl na si Mitzi, at ang ina nito. Ibinalita ni Mitzi na may audition para sa mga dancer sa simbahan. Tuwang-tuwa si Pearl at nagplano silang sumali. Ito ang pag-asa na hinihintay ni Pearl. Naniniwala siyang ito na ang big break niya para makatakas sa kanyang pamilya. Tumakas si Pearl suot ang damit ng ina para puntahan ng projectionist. Nanood sila ng bastos na movie mula France, sinabi ni Pearl na sana mamatay na ang mga magulang niya, para magawa niya ang gusto niya. Sa kauna-unahang pagkakataon ay inamin ni Pearl sa ibang tao ang kanyang madilim na hangarin. Sa halip na matakot, naging kampante sila sa isa't isa. Dinala ni Pearl ang ama sa gilid ng pier sa lawa at muntik na itong itulak. Kaso nahuli siya ni Ruth, nagkasagutan sila kung saan tinanong ni Pearl kung bakit siya palaging kinamumuhian ng ina. Pagkatapos, dinurog ni Pearl ang itlog ng buwaya. Ipinapakita nito na handa nang pumatay si Pearl para sa kalayaan, ngunit napipigilan pa siya ng takot sa kanyang ina. Ang pagdurog sa itlog ay simbolo ng pagtanggi niya sa pagiging ina, dahil ayaw niyang matulad kay Ruth. Sa mga sumunod na araw, pinagbawalan ni Ruth si Pearl mag-audition. Sinabi ni Ruth na alam niya ang totoong kasamaan ni Pearl. Hanggang sa nag-away sila ng pisikal, tinulak ni Pearl si Ruth malapit sa fireplace, nasunog ang damit nito, at binuhusan ng tubig pero huli na, dahil sunog na ito. Kinaladkad niya ang ina sa cellar, at ito ang turning point. Inalis na ni Pearl ang awtoridad sa buhay niya, ang kanyang ina, at wala nang makakapigil sa kanya ngayon. Pagkagaling sa audition practice, inimbita ni Pearl ang projectionist. Dito ay nakita ng lalaki ang nabubulok na baboy sa porch, at ang nangyaring gulo sa bahay. Naramdaman ng lalaki na may mali at nagpaalam umalis dahil natakot siya kay Pearl. Dahil sa rejection, hinabol siya ni Pearl at sinaksak ng pitchfork hanggang mamatay. Pagkatapos ay itinulak niya ang kotse kasama ang bangkay sa lawa.
Ito ay dahil hindi matanggap ni Pearl na iniiwan siya. Para sa kanya, kung hindi siya sasamahan ng lalaki sa pangarap niya, wala itong silbi at dapat nang mamatay. Binalikan ni Pearl ang kanyang naghihingalong ina, at tuluyan ng tinulak ni Pearl si Ruth sa hagdan para mamatay. Bago ang audition, binihisan niya ang ama, nagpaalam, at pinatay ito gamit ang unan bago umalis. Tinatawag itong mercy killing sa isip ni Pearl, pero sa totoo ay tinatanggal niya ang lahat ng sagabal, para makaalis siya papuntang audition nang walang iniisip. Pagdating sa simbahan, nag-perform si Pearl. Akala niya ay ang galing niya, may hallucination pa siya ng fireworks, pero nireject siya ng mga hurado dahil gusto nila ay blonde at mas bata. Nagmakaawa si Pearl at sumigaw na I'm a star. Ito ang pinakamasakit na realidad, napagtanto niya na hindi siya espesyal gaya ng iniisip niya, at ang kanyang pantasya ay gumuho. Nakita ni Mitzi si Pearl na umiiyak, sa hapagkainan. Nagkaroon ng mahabang monologue si Pearl. Dito ay inamin niya kay Mitzi na palagi niyang ini-imagine na kausap si Howard, ang pagpatay, ang puot, ang aborsayo ng anak nila noon, at ang pakiramdam na may mali sa kanya. Ipinapakita ang lalim ng pagkabaliw at lungkot ni Pearl. Alam niyang baliw siya, pero gusto lang niyang mahalin at tanggapin. Habang paalis na si Mitzi, naramdaman niyang delikadong tao si Pearl. Nangako siyang hindi magsusumbong, pero nang makita niyang kumuha ng palakol si Pearl, tumakbo siya. Hinabol siya ni Pearl at pinatay, pagkatapos ay pinakain niya ang katawan ni Mitzi kay Theda. Pinatay niya si Mitzi dahil sa inggit dahil ito ang blonde na nakakuha ng role, at para wala ring magsumbong dahil wala siyang tiwala dito. Inayos ni Pearl ang bangkay ng nanay at tatay niya sa mesa na parang naghahapunan. Dumating si Howard mula sa gyera at nakita ang nakakadiring eksena. Pagkatapos ay nginitian siya ni Pearl ng mahaba at pilit. Tanggap na ni Pearl ang kanyang kapalaran. Hindi siya makakaalis sa farm. At ang kanyang ngiti ay nagpapakita ng tuluyang pagkasira ng kanyang pag-iisip, at sinusubukan niyang maging perfect wife sa gitna ng impyerno.